ang oras ngayon ay 5 o'clock na and we're actually almost finished going around the town of Melaka. Maliit lang kasi itong Melaka kaya kaya nyo siyang ikutin talaga sa loob lang ng isang araw. Kaya madalas talaga itong dine-day trip from Kuala Lumpur. Good morning guys! Nandito tayo ngayon sa TBS. Ito yung malaking bus terminal dito sa Kuala Lumpur. So we are catching our bus trip papuntang Melaka. So guys, dito sa TBS, napakalaki niya. Para siyang airport. Major bus hub siya. Tapos sa second level, connected siya sa trains. Actually, nakabili na ako ng ticket online. So, I will just exchange it for the real ticket bago kami mag-board sa bus. So guys, we are now inside the bus. So, ang biyahe ay around 2 hours to Melaka. Kaya, matutulog muna kami. And then, pagising natin, nasa Melaka Central Terminal na tayo. Hello guys! So we are now here sa bayan ng Melaka. Supposedly diba dun sa Melaka Central, sasakay kami ng bus papunta dito sa Melaka Town. Pero na-realize namin ang tagal-tagal pala ng mga bus. Talagang nag-iintay, may intervals kasi yung biyahe. So we just decided na mag-grab na lang. Mura lang din naman mula sa Melaka Central hanggang dito sa Town Center. So dito na kami nagpababa malapit sa Dutch Square kasi dito ang ating magiging point of reference sa lahat ng ikot natin sa Melaka. So again guys, welcome to the vlog. We are here ngayon sa Dutch Square. Nandito yan sa sentro ng Melaka. Just like Georgetown na una natin pinuntahan, itong Melaka is also a UNESCO World Heritage Site and dati rin siyang colony ng Britain dito sa Malaysia. Isa siya dun sa mga straight settlement na tinatawag. Pero unlike yung other straight settlements like Singapore and yung Georgetown, itong Melaka mas makulay yung kasaysayan kasi before it was a British colony, it was also occupied by the Portuguese and then by the Dutch and then by the British. Mas maraming dumaan ng mga Western colonizers dito sa Melaka. We have the whole day to go around this place, this UNESCO World Heritage Town. And let us explore the food, the architecture, at kung ano-ano pa na nandito sa bayan ng Melaka. Before we start our day here in Melaka, let us have our breakfast first. Nandito kami ngayon sa Baba Kaya Restaurant. And nasa likod lang namin yung Melaka River. Naka-order na ako and we're just waiting for our food. Ang in-order namin, yung mga usual na Malaysian breakfast. What kind of?
So guys, our breakfast is here. So let us eat. This is traditional Malaysian breakfast. We have here apom balik. So ito yung parang traditional na pancake. And then we also have roti canai. Meron dito ano ba to? Curry. At kung ano-ano pa. Kaya toast. Ayan. Baba toast. So I must say this restaurant is a good find. Pag umorder ka ng apong balik, kinukuha mula sa taas kasi sa taas yung lutuan nila. Tapos ilalagay sa basket, i-deliver. Ayun, merong pulley system para makuha yung order na apom. So yun guys, we just finished our breakfast dito sa Babakaya. Fairness sa sarap. This is a good find. So, I highly recommend this place if you're looking for breakfast place dito sa Malacca. So guys, now that we are filled up, let us start our walking tour dito sa Malacca. So, tara. So guys, since itong Malacca is similar to Georgetown, dati rin siyang British colony, tapos is a trading settlement. Napakadaming similarity, samo-saring cultures din yung naghalo-halo. Merong mga Indian, merong mga Chinese, merong mga local Malays, at kung ano-ano pang cultures na nakikipag-trade sa kung saan-saan. By the way guys, pansin nyo ba ang aking OOTD? Nakabatik ako ngayon. I got this from the Central Market yesterday nung na-stranded kami dun. So ayan, meron na akong batik shirt. Yeah, we will start our walking tour pero simulan natin dun sa one of the earliest remnants ng Western colonization dito sa Malacca. So, puntahan natin. So guys, I am currently here sa church ruins ng St. Paul. So ito yung simbahan na tinayo ng mga Portuguese nung sila yung nag-occupy ng city of Malacca. This is one of the remnants of their occupation of the city for about 100 plus years until the Dutch came here and took it from the Portuguese. So ito guys, behind me, yung tinatawag na Afamosa, yung remnants nung dating walls na nakapalibot sa fort ng Malacca. It was built by the Portuguese. So itong Fort of Malacca, parang katulad siya ng Intramuros natin sa Manila. May pader na palilibutan yung buong city, tapos meron ding moat sa paligid. Unfortunately, itong walls ng Malacca hindi siya na-preserve. Ang natira na lang ay konting remnants nung dating walls. So guys, just look at this map. Ni-layout kung saan nakatayo yung dating walls ng City of Malacca. Ayan na. Dati napapalibutan siya ng walls. So itong building na nakikita nyo sa likod ko, this is the Palace of the Sultan of Malacca. Bali, reconstruction lang ito. May bayad nga lang yung pagpasok dito kaya hindi na natin papasukin, wala tayong budget to get inside. Pero it's a museum. Pinapakita yung kung paano yung setup ng isang palace, ng isang sultan. So just by looking outside, no, napaka-impressive nung structure. Parang meticulously constructed siya. So guys, for lunch, nandito kami ngayon sa Atlantic Nyonya. Dito yan sa
somewhere in Melaka. Di ko alam exactly kung saan. Basta yun. So itong Atlantic Nyonya, they're serving Peranakan dishes. Ito yung Chinese Malay na mix culture. So guys, kakatapos lang namin mag-lunch dito sa Atlantic Nyonya. At ito, paglabas namin, umuulan na naman. It's raining here in Malacca. So itong City of Malacca, malaking ginampanan niyang role sa maritime history ng buong mundo. Kasi nandito siya sa crossroads ng trade routes dito sa Malacca Strait, and yung trading between the east and the west, ayun, lahat nagdadaanan dito. So in an area here, malapit sa Malacca River, merong replica ng isang barko. I think this is a museum, so I'll show you. So guys, nandito na kami ngayon. Nakapasok kami sa Flor de Mar na museum. This is a replica ng barko. So may bayad siya. 20 ringgit per adult, tapos 10 ringgit sa bata naman. Ang oras ngayon ay 5 o'clock na, and we're actually almost finished going around the town of Malacca. Maliit lang kasi itong Malacca, kaya kaya nyo siyang ikutin talaga sa loob lang ng isang araw. Kaya madalas talaga itong dine-day trip from Kuala Lumpur. So ngayon guys, let us now visit Jonker Street. Tara! Just across the Dutch Square, ayun, makikita nyo na kagad yung Jonker Street. So itong Jonker Street na to is a commercial street na merong weekend night market. So dahil Sabado ngayon, napakadaming tao. Kakain kami ulit. Kasi isa sa mga sikat na kainan or isa sa mga sikat na kinakain pag nandito sa Malacca chicken rice, tapos yung kasamang kanin rice balls. Hindi ko siya kung may difference siya with the normal na chicken rice na may rice, or yung shape lang talaga yung pinagkaiba. So try natin. So guys, tikman na natin yung rice balls na sikat dito sa Malacca. Guys, yung timpla nila ng chicken rice, ang sarap. Sarap. Walang kakabiro. Sarap. Sabi ko kay Don, hati na kami dito, pero tingin ko kaya ko siya ubusin. So, bili na lang siya ng kanya. So ito guys, napa-order ako ng isa pa ulit na plate dahil masarap siya. Actually yung rice bowl nila, ito
siya, oh. This is the rice ball. Napakamalasa. Parang niluto sa chicken. This is the roasted chicken naman. So guys, pag nandito kayo sa Melaka, huwag niyong palampasin na mag-try kayo ng chicken rice kasi highly recommended. Masarap talaga. So guys, dahil weekend ngayon, merong weekend night market ngayon dito sa Jonker Street. Kaya tignan nyo, ang dami nang naglalatag, ang dami nang nagsaset up ng mga paninda. Iba't iba, may mga pagkain, may mga souvenir at kung ano-ano pa. So tuwing ano yan, Friday, Saturday, and Sunday nights. You will walk around dito sa Melaka, you will also find mga street art na cute. Yeah. Sa mga iski-iskinita may mga street art. We are just doing the river walk. Ito, may walkway kasi dito sa gilid ng Melaka River and ayan, that's the Melaka River. Actually, another option to explore this heritage town is by riding the river ferry. So, pwede kayong magbayad ng ticket para dun sa isang round trip ride dito sa ferry. So, yun, sightseeing lang dito sa mga colorful houses sa paligid ng Melaka River. Huwag pa tayo uuwi? Why? Because gusto ko patulog sa malaking bed. What do you want to do? I want sa hotel. You want to stay sa hotel? Why? Because may malaking bed eh. Ay, may malaking bed. What else? Just there. Just that? Halika na. Tayo sa hotel. So guys, we are now back here sa Melaka Central. So itong Melaka maliit lang siya, kaya talagang ikutin sa loob lang ng isang araw. Pero sabi sa mga vlogs and other travel sites, kung gusto mong masulit talaga itong Melaka, you have to stay here for one night. Tapos dapat isabay mo sa weekend para ma-experience mo yung weekend night market sa Jonker Street. But for us, since we only have limited time here sa Malaysia, we are only here just for one day. And now, nandito na ulit kami sa Melaka Central. We will catch our 7:30 trip pabalik sa Kuala Lumpur. That ends our day trip dito sa Melaka.